Habang pinalalakpakan ng buong Maynila ang asawa ko sa tagumpay ng kanyang gallery, hindi nila alam na ang bawat pisong kinita niya ay galing sa perang dapat ay nagdugtong sa buhay ng anak ko. Sa gabi ring yun, habang hawak niya ang kamay ng ibang babae, ang tanging hawak ko ay ang malamig na kamay ni Mia na hindi na muling hihinga. Nakatitig ako sa puting kisame ng ospital, bingi sa ingay ng paligid. Ang tanging naririnig ko lang ay ang paulit-ulit na tunog ng flatline sa monitor kanina. Isag mahaba at nakakangilong huni na tumapos sa lahat ng pangarap ko. Wala na si Mia. Ang munti kong angel, ang dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw, ay wala na sa piling ko. 6 na taon lang siya. Napakabata pa para sa isang malamig na kabaong. Mrs. Salazar, kailangan na po nating ilipat ang bata sa morgue. Mahina ang boses ng nurse, puno ng awa. Hindi ko siya sinagot. Hinigpitan ko ang hawak sa maliit na daliri ni Mia. Napakalamig. Bakit napakalamig? Nung huling gabi, bago siya nawala, nang ako sa kanya na pagkatapos ng operasyon ay pupunta kami sa paborito niyang parke. Sinabi ko sa kanya na magiging maayos ang lahat dahil ang kanyang daddy Ramon ay naghahanda na ng pambayad para sa operasyon. Naniwala ako. Naniwala kaming dalawa. Ngunit nang dumating ang oras na kailangan ng ideposito ang pondo para sa agarang surgery, biglang nawala ang pera sa aming emergency fund. Sabi ng bangko, may nag-withdraw nito 2 araw bago ang itinaktang operasyon. At ang tanging may access sa account na yon bukod sa akin ay si Ramon. Lumabas ako ng ICU na parang isang bangkay na naglalakad. Ang bawat hakbang ko sa koridor ng ospital ay parang pagtapak sa mga bubog. Pagod, puyat, at durog ang puso. Pagdating ko sa lobby, nakita ko ang aking hipag na si Elena. Nakasuot siya ng mamahaling bestida, pilit na pinupunasan ng mga mata na wala namang luha. Ate Wanda! Diyos mio, ang pamangkin ko! Yakap niya sa akin pero amoy alak siya at pabango na mamahaling brand. Sabi ni Ramon, ginawa niyo raw ang lahat. Bakit nangyari ito? Humiwalay ako sa kanya at tinitigan siya sa mga mata. Nasaan ang kapatid mo, Elena? Bakit hindi siya sumasagot sa mga tawag ko simula pa kaninang madaling araw? Umiwas ng tingin si Elena. Alam mo naman ang gallery, ate? Iyon ang pinakamalaking auction ng taon. Sabi ni Ramon, para rin daw sa kinabukasan ni Mia ang ginagawa niya. Hindi niya akalain na mawawala ang bata ng ganito kabilis. Para sa kinabukasan ni Mia? Halos mabulunan ako sa sarili kong laway. Wala na ang anak ko, Elena. At ang perang pinaghirapan kong ipunin, ang perang galing sa pagbebenta ko ng mga alahas ng nanay ko para lang may pambayad sa ospital, nawala lahat sa account. Baka nagkamali lang ang bangko, ate. Huwag mo munang isipin yan. Halika na, kailangan mo magpahinga. Pag-aala niya, pero ramdam ko ang panging inig ng kanyang kamay. Hindi ako nagpahinga. Sumakay ako ng taxi pauwi sa aming bahay sa Makati. Gusto kong makita si Ramon. Gusto kong isigaw sa mukha niya ang lahat ng sakit. Pero pagdating ko sa aming silid, wala siya roon. Ang tanging naratnan ko ay ang katahimikan ng isang bahay na wala ng buhay. Naupo ako sa gilid ng kama at napansin ang tablet ni Ramon na nakaiwan sa bedside table. Karaniwan ay may password ito, pero marahil sa sobrang pagmamadali niya para sa auction ay nakalimutan niyang i-lock. Nanginginig ang mga daliri ko habang binubuksan ko ang kanyang messaging app. Doon ko nakita ang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan ni Mia. Isang convo mula sa isang nagngangalang Lourdes, ang head curator ng aming gallery. Isang babaeng palaging nakangiti sa akin at tinatawag akong Ate Wanda sa tuwing bibisita ako sa opisina. Salamat sa gift mo, Ramon. Dahil sa pera mo, ligtas na ang gallery natin. At salamat din dahil pinili mong manatili sa tabi ko ngayong gabi kaysa sa ospital. I love you. May kalakip na larawan ng mensahe. Si Ramon at Lourdes magkayakap sa loob ng isang hotel room, may hawak na baso ng wine at nakangiti sa camera. Ang petsa at oras ng message? Kaninang madaling araw, ang mismong oras na nag-aagaw buhay si Mia sa loob ng ICU.
Ang oras na paulit-ulit kong tinatawagan ng asawa ko para sabihing kailangan na ng pondo para sa operasyon. Napabitaw ako sa tablet para may humiwa sa lalamunan ko. Ang perang pambayad sana sa buhay ng anak ko ay ginamit niya para iligtas ang gallery mula sa pagkalugi, lahat para lang mapabilib ang kanyang kabit. At si Elena? Nakita ko ang isa pang message mula sa kanya kay Ramon. Kuya, nakuha ko na ang mga bill mula sa ospital. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahalang mag-delete ng mga call logs sa phone ni ate para hindi niya malaman na tumatawag ang doktor sa iyo kanina. Natahimik ang buong mundo. Walang luha ang lumabas sa mga mata ko kundi isang klase ng lamig na mas matindi pa sa bangkay ni Mia. Ang pamilyang pinaglingkuran ko, ang asawang pinagkatiwalaan ko, at ang hipag na itinuring kong tunay na kapatid, silang lahat ang pumatay sa anak ko. Dahan-dahan kong kinuha ang aking cellphone. Gusto kong sumigaw, gusto kong magwala, pero alam kong hindi yon ang kailangan ko ngayon. Kung ang gusto nila ay gulo, ibibigay ko sa kanila ang isang impyerno. Tiningnan ko ang litrato ni Mia sa wallpaper ng phone ko. Mia, anak, pangako ni nanay pagbabayaran nila ang bawat patak ng luha mo. Hindi ako hihinto hanggat hindi nila nararanasan ang mawalan ng lahat, gaya na kinuha nila sa atin. Eksaktong bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Ramon, maayos ang suot na barong, amoy mamahaling pabango at alak. Nang makita niya ako, bigla siyang nagkunwaring malungkot. Humakbang siya palapit sa akin, akmang yayakapin ako. Wanda, mahal, narinig ko ang balita. Patawarin mo ako, huli na nang mabasa ko ang mga messages mo. Sobrang busy lang sa auction. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon naming pagsasama, hindi pagmamahal ang naramdaman ko, kundi ang pagnanais na makita siyang gumagapang sa lupa. Ayos lang, Ramon. Mahina akong sabi. Ang boses ko ay kasing talim ng labaha. Tapos na ang lahat. Wala na si Mia. Wala na tayong dapat pang pag-alayan ng pagod kundi ang gallery natin, di ba? Nagulat siya sa lamig ng boses ko, pero agad ding nakabawi. Akala niya ay tanga ako. Akala niya ay sapat na ang kunwaring pighati niya para maloko ako. Hindi niya alam na sa sandaling ito, ang Wanda na kilala niya ay kasamang namatay ni Mia. Ang kaharap niya ngayon ay ang babaeng sisira sa lahat ng kinalalagyan niya. Ang amoy ng mga bulaklak ng patay ay humahalo sa bango ng mamahaling kape sa loob ng aming sala. Habang ang mga tao ay dumarating para makiramay, pakiramdam ko ay isa akong manonood sa isang dula-dulaan na ako ang biktima. Nakaupo ako sa isang sulok, nakasuot ng itim, at pilit na pinapanatili ang blankong ekspresyon sa aking muka. Wanda, uminom ka muna ng tubig. Kanina ka pa walang kinakain. Malambing na sabi ni Elena habang hinahaplos ang likod ko. Tiningnan ko ang kamay niya. Ito ang kamay na nag-delete ng mga tawag ng doktor. Ito ang kamay na tumanggap ng pera mula kay Lourdes. Gusto kong baliin ang bawat daliri niya pero huminga ako ng malalim. Salamat, Elena. Napakabuti mo talagang kapatid. Mahina akong sagot. Nakita ko ang panandaliang pagkislap ng pagkabalisa sa kanyang mga mata bago siya muling ngumiti ng pilit. Wala yan, ate. Pamilya tayo. Alam mo na mahal na mahal ko si Mia. Halos masuka ako sa sinabi niya. Pamilya. Ang salitang ginagamit nila bilang lisensya para saksakin ako sa likod. Maya-maya ay pumasok sa eksena ang aking biyenan, si Doña Aurora Salazar. Siya ang sentro ng pamilya, matikas, dominante, at laging iniisip ang imahe ng kanilang apelido. Hindi siya lumapit para yakapin ako. Sa halip, tumayo siya sa harap ko na parang isang hukom. Wanda, kailangan nating mag-usap ng seryoso. Tapos na ang auction at matagumpay ang Salazar Galleries. Pero dahil sa nangyari kay Mia, alam kong hindi mo kayang harapin ang trabaho sa opisina. Panimula ni Doña Aurora. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Mama? Tanong ko. Kailangan mong magpahinga. Maraming mga kliyente ang nagtatanong at hindi maganda para sa gallery kung makikita ka nilang ganito, emosyonal at hindi stable. Diretso niyang sabi. Naganda si Ramon ng mga papeles. Pansamantala,
Ililipat mo muna ang management rights ng iyong shares kay Elena at Lourdes. Sila na muna ang magpapatakbo para wala ka nang isipin. Lihim akong napakuyom ng palad sa ilalim ng aking itim na belo. Management rights? Gusto nilang tuluyan akong alisin sa kumpanyang ako ang nagpatayo mula sa wala. Gusto nilang angkinin ang lahat habang nililibing ko ang anak ko. Mama, ako ang co-founder ng gallery. Kaya ko pang magtrabaho pagkatapos ng libing. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang aking boses. Wanda, iha. Singit ni Ramon na kalalabas lang mula sa kusina, dala ang isang folder. Makinig ka kay mama. Para sa'yo rin ito. Ayaw naming ma-stress ka pa. Pirmahan mo na ito at kami na ang bahala sa lahat. Isipin mo na lang ito ang huling hiling ni Mia na maging maayos ka. Nang banggitin niya ang pangalan ni Mia para manipulahin ako, parang may sumabog na galit sa loob ko. Pero pinigilan ko ito. Kailangan nilang maniwala na mahina ako. Kailangan nilang isipin na kontrolado nila ako. Sige Ramon, titingnan ko ang mga papeles mamaya. Masyado lang masakit ang ulo ko ngayon. Pagdadahilan ko, sabay hawak sa aking sentido. Pero kailangan na ito ngayon ate. Pagpupumilit ni Elena. Para maayos na namin ang mga transaksyon sa bangko para sa susunod na buwan. Sabi ko, mamaya na. Pag-uulit ko, sa pagkakataong ito ay may halong awtoridad na ikinagulat nila. Hayaan niyo muna ako magluksa sa anak ko ng kahit isang araw lang. Yumuko si Elena at tumahimik. Si Doña Aurora naman ay nagpakawala ng isang mabigat na buntong hininga bago umalis ng sala. Si Ramon ay nanatili sa tabi ko, pilit na nagpapakita ng malasyakit na alam ko namang lason. Habang nagpapatuloy ang lamay, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa pintuan. Nakikiramay ako, Ramon. Wanda! Si Lourdes. Dumating siya na parang isang anghel ng liwanag. Nakasuot siya ng puting dress na hapit sa kanyang katawan. Isang insulto sa gitna ng mga taong nakaitim. May dala siyang malaking bouquet ng puting lila, ang paboritong bulaklak ni Mia. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking kamay. Ang init ng balat niya ay nagpapaalala sa akin ng litratong nakita ko sa tablet. Ang init ng yakap nila ni Ramon sa hotel room. Ate Wanda, sobrang sakit nang nangyari. Kung may magagawa lang ako para mabawasan ang pighati mo, sabi ni Lourdes, ang boses niya ay puno ng peking simpatya. Salamat Lourdes, sagot ko. Tinitingnan siya ng diretso sa mga mata. Napakalaki ng naitulon mo sa gallery nitong mga huling araw. Sabi ni Ramon, ikaw daw ang dahilan kung bakit tayo ligtas ngayon. Nakita ko ang panandaliang pagkataranta sa kanyang mukha. Siguro ay iniisip niya kung may alam ako. Pero agad siyang ngumiti. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko ate, para sa inyo ni Ramon. Alam ko, napakasipag mo. Kahit madaling araw ay nagtatrabaho ka pa. Dagdag ko, at sa pagkakataong ito ay nakita ko ang paglunok ni Ramon sa aking tabi. Umalis si Lourdes para makipag-usap sa ibang mga bisita. Sinundan ko siya ng tingin. Nakita ko silang tatlo, si Ramon, Elena at Lourdes, na nagbubulungan sa isang sulok. Para silang mga buwayang naghahati-hati sa biktima nila. Nang mapansin kong abala silang lahat sa mga bisita, dahan-dahan akong tumayo at tumasok sa loob ng bahay. Dumiretso ako sa kwarto ni Elena. Alam kong may itinatago siya. Si Elena ang laging tagalinis ng dumi ni Ramon at sigurado akong may naiwan siyang ebidensya. Mabilis kong hinalughog ang kanyang mga drawer. Wala akong nakitang kahina-hinala sa simula hanggang sa mapansin ko ang isang maliit na basurahan sa ilalim ng kanyang vanity table. May mga piraso ng papel doon na tila pinunit ng pino. Kinuha ko ang mga piraso at dinala sa aking kwarto. Inilaan ko ang susunod na isang oras sa pagbuo ng puzzle na yon sa ibabaw ng aking kama. Nang mabuo ko ang mga piraso, halos tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi lang ito simpleng bank statement. Ito ay isang transfer slip mula sa emergency fund ni Mia patungo sa isang offshore account na hindi nakapangalan kay Ramon o sa gallery. Ang account holder ay nagngangalang Pilar Valeriano. Sino si Pilar? At bakit sa kanya ipinadala ni Ramon ang parang dapat ay nagligtas sa buhay ng anak ko? Narinig ko ang yabag ng mga paa ni Elena na papalapit sa aking kwarto.
Mabilis kong itinago ang mga piraso ng papel sa ilalim ng aking unan at humiga, nagkunwaring natutulog. Bumukas ang pinto. Naramdaman ko ang presensya ni Elena sa tabi ng kama ko. Nanatili akong pikit, pinipigilan ng aking mabilis na paghinga. "Ate, tulog ka na ba?" Bulong niya. Hindi ako sumagot. Naramdaman ko ang paggalaw ng kamay niya sa ibabaw ng bedside table ko, tila may hinahanap. Siguro ay ang mga papeles na pinapapirmahan nila. Matapos ang ilang sandali, narinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto. Idinilat ko ang aking mga mata sa dilim. Ang pangalang Pilar Valeriano ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. May mas malalim pang sikreto sa likod ng pagtataksil na ito. At sisiguraduhin kong bawat isa sa kanila ay lulubog kasama ng mga lihim na pilit nilang itinatago. Ang Salazar Galleries ay parang isang katedral ng karangyaan sa gitna ng Makati. Sa loob ng 5 taon, binuo ko ang bawat sulok nito. Ang mga pader na puti, ang eksaktong anggulo ng mga ilaw, at ang bawat kurasyong ipinagmamalaki ni Ramon, ako ang utak sa likod ng lahat ng yon. Pero ngayon, habang naglalakad ako papasok sa sarili kong kumpanya sa gitna ng gabi, pakiramdam ko ay isa akong magnanakaw. Ginamit ko ang aking master key para makapasok sa likod na pinto. Alam kong walang tao dahil katatapos lang ng malaking auction at abala ang lahat sa pag-aayos ng mga dokumento sa kani-kanilang bahay. Madilim ang gallery. Ang tanging tumatanglaw lang ay ang mga emergency light na nagbibigay ng mahahabang anino sa mga estatwa. Dumiretso ako sa basement, ang art storage. Dito itinatago ang mga obrang hindi pa nailalabas sa publiko. Doon ko nakita ang mga kahoy na crate na may tatak na Valeriano Imports. Pilar Valeriano. Ang pangalang nakita ko sa transfer slip. Kumuha ako ng isang maliit na crowbar at dahan-dahang binuksan ang isa sa mga crate. Ang tunog ng nababaklas na kahoy ay parang hiyaw sa gitna ng katahimikan. Nang bumukas ang crate, tumambad sa akin ang isang serya ng mga abstract paintings. Magaganda, makukulay, at mukhang luma. Pero nang hawakan ko ang gilid ng canvas, may napansin ako. Masyadong sariwa ang amoy ng langis. Ang mga ito ay hindi orihinal na luma. Ang mga ito ay mga replika. Tranja, bulong ko sa sarili ko. Hindi lang pala pambayad sa utang ang perang kinuha ni Ramon. Ginamit niya ang pera ni Mia para pundohan ang pagpasok ng mga wad na sining sa bansa sa ilalim ng pangalan ng Salazar Galleries. Pinapalitan nila ang mga orihinal na obra ng mga peking ito para kumita ng doble. O baka naman ito ay isang malaking operasyon ng money laundering. Biglang bumukas ang ilaw sa itaas ng hagdan. Mabilis akong nagtago sa likod ng malalaking crates, pinipigilan ang aking paghinga. Narinig ko ang mga yabag ng sapatos at ang boses na nagpapatindig ng balahibo ko. Sabi ko sa'yo, Ramon, dapat ay itinakbo na natin ang mga ito sa warehouse sa Cavite pagkatapos ng auction. Boses iyon ni Lourdes. Huwag kang masyadong praning, Lourdes, sagot ni Ramon. Abala si Wanda sa pag-iyak sa bahay. Walang makakaalam na narito pa ang mga ito. Bukas na bukas, ilalabas na natin ang mga to. Sumilip ako ng bahagya mula sa aking pinagtataguan. Nakita ko silang dalawa. Nakatayo sila sa gitna ng storage, magkalapit na magkalapit. Hinawakan ni Ramon ang bayong ni Lourdes at hinalikan ito sa balikat. Ang pamilyar na haplos na dati ay sa akin lang niya ginagawa. Paano kung magtanong si Wanda tungkol sa pera? Hindi ba't nalaman niyang kulang ang pondo sa bangko? Tanong ni Lourdes na tila may halong pangmutya. Tumawa si Ramon. Isang tawang walang bahid ng pagsisisi. Madaling bulahin si Wanda. Sasabihin ko lang na nagkaroon ng error sa bangko o kaya ay nag-amit sa ibang bayarin sa ospital na hindi niya alam. Masyado siyang lunod sa lungkot para mag-isip ng tama. At isa pa, patay na ang bata. Wala na tayong magagawa roon. Mas mabuti nang gamitin ang perang naiwan para sa ikagaganda ng buhay natin, di ba? Para may humiwas sa puso ko sa narinig ko. Patay na ang bata.
Wala na tayong magagawa roon. Para kay Ramon, ang anak namin ay isa lang investment na hindi nag-return. Kaya kailangan ng bawiin ng kapital. Ang bawat stroke ng pintura sa mga peking obrang ito ay nabayaran ng bawat hininga ni Mia na nawala. Ang talino mo talaga, love, sabi ni Lourdes habang isinasandal ang ulo sa dibdib ni Ramon. Kaya mahal na mahal kita eh. At si Pilar, kailan natin siya babayaran? Pagkatapos maibenta ang unang batch ng mga ito sa mga kliyente sa Singapore. Pilar is demanding, pero malaki ang naitulong niya para makalusot ang mga ito sa customs. Utang natin sa kanya ang lahat ng ito. Umalis sila pagkalipas ng ilang minuto. Inakala nilang ligtas ang kanilang lihim. Nanatili akong nakatago sa dilim. Nanginginig ang buong katawan. Hindi lang pala simpleng pangangalunya ang ginagawa nila. Winasak nila ang danggal ng sining, ang kumpanyang binuo ko, at ang buhay ng sarili kong anak. Dahan-dahan akong lumabas sa aking pinagtataguan nang masiguro kong wala na sila. Pero bago ako makalabas ng gallery, may narinig akong mahinang kaluskos malapit sa pintuan ng opisina ni Elena sa itaas. Sumilip ako mula sa pasimano ng hagdan. Nakita ko si Elena na nagmamadaling lumabas mula sa opisina ni Lourdes. Hawak-hawak niya ang isang makapal na brown envelope. Saktong lumabas din si Lourdes mula sa kabilang pinto. Elena, narito na ang share mo, sabi ni Lourdes sabay abot ng envelope. Siguraduhin mong hindi magdududa ang ate Wanda mo. Bantayan mo siyang mabuti. Kapag nagtanong siya tungkol sa phone logs, alam mo na ang sasabihin mo. Numiti si Elena, isang ngiting punong-puno ng kasakiman. Huwag kang mag-alala, Lord. Kahit anong mangyari, nasa panig niyo ako. Kailangan ko rin ng pera para sa mga utang ko, di ba? Isang malaking acting lang naman ang kailangan para mapaniwala si ate na kakampi niya ako. Binuksan ni Elena ang envelope at bahagyang binilang ang makapal na bundle ng pera sa loob bago ito isiniksik sa kanyang bag. Napasandal ako sa pader, hindi makapaniwala. Ang hipag ko, ang babaeng itinuring kong kapatid, ay binabayaran lang pala para magsinungaling sa akin. Pinabayaran siya gamit ang pero, ang dapat ay nagligtas kay Mia. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa aking mga ugat. Wala na ang takot. Wala na ang pag-aalinlangan. Kung ang buong mundo nila ay binuo sa kasinungalingan at pera, sisiguraduhin kong sa pera at kasinungalingan din sila babagsak. Kinuha ko ang aking cellphone at palihim na kinuna ng larawan ang mga crates ng Valeriano Imports at ang papasara ng pinto kung saan nag-uusap sina Elena at Lourdes. Mia, bulong ko sa hangin. Huwag ka mag-alala, malapit na silang magbayad. Paglabas ko ng gallery, isang itim na sasakyan ang nakaparada sa tapat. Bumaba ang bintana nito at isang matandang babae na may napaka-eleganteng aura ang tumingin sa akin. Wanda Salazar? Tanong niya. Ito na ba si Pilar Valeriano? O isa pang kaaway na kailangan kong harapin? Napatitig ako sa babaeng nasa loob ng itim na sasakyan. Ang kanyang buhok ay pilak na puti. Maayos na nakastyle. At ang kanyang mga mata ay tila nakakabasa ng kaluluwa. Bagamat may edad na siya, baka sa kanyang mukha ang awtoridad na hindi nabibili ng pera. Sino ho sila? Tanong ko, pilit na pinapatatag ang aking boses sa gitna ng panginginig ng aking katawan. Pilar Valeriano, maikli niyang sagot. At alam ko kung bakit ka narito sa 10 oras ng gabi, Wanda. Alam ko rin kung ano ang hinahanap mo sa basement ng sarili mong gallery. Halos tumigil ang paghinga ko. Ito ang babaeng pinadalhan ni Ramon ng pera ni Mia. Ito ang suplayo ng mga huwad na sining. Bakit siya narito? At bakit niya ako kinakausap? Kung ganon, alam niyo ring ang perang ibinayad sa inyo ay galing sa buhay ng anak ko. Mariin kong sabi, hindi alintana ang panganib. Lumiti ng bahagya si Pilar, isang meeting walang init. Hindi akong pumatay sa anak mo, Wanda. Ang asawa mo ang gumawa noon. Ako ay negosyante lamang. Ngunit, hindi ko gusto ang mga taong hindi marunong rumespeto sa kontrata. Si Ramon ay nagiging pabaya, at ang mga pabalat-bunga niyang kasama, lalo na ang babaeng iyon na si Lourdes, ay nagsisimula na maging sakit sa ulo. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at tila inaaniyahan akong pumasok. Huwag kang matakot.
Pareho tayong may gustong makuha. Ikaw, gusto mo ng hustisya? Ako, gusto ko ng kaayusan sa aking mga transaksyon. Pumasok ka, may ibibigay ako sa'yo. Dahil sa galit at pagnanais na malaman ang katotohanan, pumasok ako sa sasakyan. Inabutan niya ako ng isang maliit na digital voice recorder. Pakinggan mo iyan kapag handa ka na. Iyan ang ebidensyang hindi kayang ibigay sa iyo ng kahit anong bank statement, sabi ni Pilar, bago hudyatan ng kanyang driver na paandarin ang sasakyan para ihatid ako sa kanto ng aming subdivision. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng katahimikan. Tulog na ang lahat, o baka naman ay abala pa rin sa kani-kanilang mga kasalanan. Pumasok ako sa banyo at nilock ang pinto. Naupo ako sa sahig, nanginginig ang mga kamay habang pinipindot ang play sa recorder. Ang unang narinig ko ay ingay ng isang bar, malakas na musika at tawanan. Pagkatapos ay ang boses ni Ramon medyo lasing pero malinaw. Ramon, tumatawag na naman ng ospital. Pang-apat na beses na ito sa loob ng 10 minuto. Boses yon ni Elena. Hayaan mo sila, Elena. Huwag mong sagutin. Kapag sinagot mo yan, hihingi lang sila ng deposit. Wala na tayong pera na ibayad ko na kay Pilar para sa shipment. Sagot ni Ramon. Pero kuya, paano si Mia? Sabi ng doktor kanina, critical na raw. Muling sabi ni Elena, pero walang bahid ng tunay na pag-aalala sa kanyang tono. Narinig ko ang pagbukas ng alak at ang boses ni Lord. Love, huwag mo nang isipin yan. Isang gabi lang ito. Bukas, kapag nakuha na natin ang mga painting, mas marami pa tayong pera. Mapapagagot mo rin ang anak mo sa mas magandang ospital. Ngayon, ibigay mo muna sa akin ang phone mo. Ako na ang magde-delete ng mga logs para hindi makita ni Wanda. Sige, Lourdes, ikaw na ang bahala. Elena, i-block mo rin ang number ng doktor sa phone ni Wanda para hindi siya maabala. Gusto ko ngayong gabi, tayong 3 lang ang magdiriwang para sa Salazar Galleries. Pagkatapos noon, ay narinig ko ang tunog ng mga basong nag-uumpugan. Isang toast. Nag-celebrate sila habang ang anak ko ay unti-unting nilalisan ng hininga. Binitiwan ko ang recorder. Napasandal ako sa malamig na tiles ng banyo. Pilit na pinipigilan ng isang malakas na hiyaw na gustong kumawala sa aking dibdib. Ang sakit ay hindi na sapat na salita. Para akong muling pinapatay. Paulit-ulit sa bawat tawa na naririnig ko sa recording ngayon. Hayop kayo! Bulong ko sa gitna ng mga luhang hindi ko na mapigilan. Mga hayop kayo! Tumayo ako at humarap sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang Wanda na mapagmahal at masunurin. Ang mga mata ko ay puno ng puwat na kasing itim ng gabi. Lumabas ako ng banyo at dahan-dahang naglakad patungo sa balkona ng aming kwarto. Tiningnan ko ang langit. Naghahanap ng isang bituin. Naghahanap kay Mia. Ngunit madilim ang lahat. Mia, patawarin mo si nanay, sabi ko sa hangin. Patawarin mo ako dahil hinayaan ko silang saktan ka. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang isang presensya sa likuran ko. Si Ramon. Nakatayo siya doon, bagong gising, at may kapal ng mukhang lumapit sa akin para hawakan ang aking balikat. Wanda, bakit gising ka pa? Akala ko ay nagpapahinga ka na. Sabi niya, ang boses ay puno ng mapagkunwaring laming. Humarap ako sa kanya. Gusto ko siyang saksakin ng tingin. Gusto ko siyang itulak mula sa balkonahing ito. Pero naalala ko ang sinabi ni Pilar. Huwag maging mahina. Hindi ako makatulog, Ramon. Sagot ko, pilit na pinapatag ang aking boses. Iniisip ko lang kung gaano kakahusay na asawa at ama. Na kahit wala na si Mia, iniisip mo pa rin ang kinabukasan ng gallery natin. Ngumiti siya. Akala niya ay tagumpay na naman ang kanyang pagpapanggap. Siyempre, mahal, para sa atin din naman ang lahat ng ito. Balang araw, maiintindihan mo rin kung bakit kailangan nating magsakripisyo. Sinisiguro ko sa iyo, Ramon. Sabi ko habang tinititigan siya ng diretso sa mga mata. Naintindihan ko na. Naintindihan ko na ang lahat. Bago siya makasagot, tumunog ang cellphone ko. Isang message mula sa isang hindi kilalang numero.
Ang paghihiganti ay isang sining, Wanda, at sisiguraduhin nating ang huling obra mo ang magiging pinakamahal sa buhay nila. Magkita tayo bukas. PV. Natingnan ko si Ramon na muling humiga sa kama, kampante at walang kamuwang-muwang na ang impyernong binuo niya ay magsisimula ng lalamon sa kanya. Bukas, magsisimula ang tunay na laro at sisiguraduhin kong wala ni isa sa kanila ang maiiwang nakatayo. 3 araw matapos ang libing ni Mia, ang bahay namin ay muling binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ngunit sa likod ng katahimikang yon, may isang bagong Wanda na isinisilang. Tuwing titingnan ko ang aking sarili sa salamin, hindi ko na makita ang babaeng laging nagpaparaya. Ang nakikita ko ay isang mandirigmang nagbibihis para sa isang digmaang siya lang ang nakakaalam. Nagpunta ako sa sementeryo ng mag-isa. Sa harap ng puting marmol na puntod ni Mia, inilapag ko ang isang pirasong puting rosas. Ana, ito na ang huling beses na makikita mo ang mga luha ni nanay. Bulong ko. Mula ngayon, ang bawat patak ng luha ko ay papalitan ko ng bawat sentimo ng danggal na kukunin ko sa kanila. Magandang simula ang pagtanggap sa sakit, Wanda. Pero ang pananatili sa sementeryo ay hindi magpapabagsak sa mga kaaway mo. Napalingon ako. Nakatayo si Pilar Valeriano sa likuran ko, nakasuot ng itim na trench coat at malalaking sunglasses. Ang presensya niya ay tila isang malamig na hangin na nagpapatindig ng balahibo. Ano po ang kailangan niyo sa akin, Madam Pilar? Tanong ko. Gusto kong turuan ka kung paano maging isang reyena sa mundong puno ng mga lubo. Sabi niya habang naglalakad palapit sa akin. Sa mundong ito, Wanda, 2 lang ang pagpipilian mo. Ikaw ang kamay na humahawak ng pinsel o ikaw ang canvas na tinatpakan ng lahat. Alin ka doon? Gusto ko silang mawala ng lahat, gaya ng kinuha nila sa akin. Sagot ko nang walang pag-aalinlangan. Ngumiti si Pilar, isang miting puno ng misteryo. Kung ganoon, sumama ka sa akin. May mga bagay kang kailangang matutunan tungkol sa kapangyarihan na hindi mo matututunan sa loob ng isang gallery. Dinala ako ni Pilar sa kanyang opisina sa isang penthouse sa Bonifacio, Global City. Hindi ito katulad ng aming gallery na puno ng sining. Ang kanyang opisina ay parang isang command center. Dito ko nalaman ang lawak ng kanyang impluwensya. Hindi lang siya supplier ng sining. Siya ay isang kingmaker sa mundo ng negosyo. Ang asawa mo, si Ramon, ay isang maliit na isda na nagpapakitang gilas. Panimula ni Pilar habang tinitingnan ang mga graphs sa kanyang computer. Ang gallery niyo ay ginagamit niya para mag-laundry ng pera para sa ilang tiwaling opisyal. At si Lord, siya ang mukha na ginagamit nila para makaakit ng mga bagong investor. Pero ang totoo, wala silang alam sa tunay na laro. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ko. Magpanggap ka. Maikling sagot ni Pilar. Bumalik ka sa bahay niyo. Makunwae kang mahina, emosyonal, at sunod-sunuran. Ipaubaya mo sa kanila ang pamamahala ng gallery, pero siguraduhin mong ikaw ang may hawak ng mga susi sa kanilang mga lihim. Hayaan mong isipin nilang nanalo na sila. At habang nagdiriwang sila, unti-unti nating kukunin ang bawat hibla ng kanilang kontrol. Sumunod ako sa payo ni Pilar. Nang umuwi ako sa bahay ng hapong yon, sinalubong ako ni Ramon at Elena na tila mga buwitreng naghihintay ng hudyat. Wanda, nasaan ka galing? Kanina ka pa namin hinahanap. Tanong ni Ramon, pilit na itinatago ang pagkainip. Yumuko ako, pilit na nagpakita ng pamumugto ng mga mata. Galing ako kay Mia. Hindi ko pa rin kaya, Ramon. Pakiramdam ko ay mababaliw na ako. Agad na lumapit si Elena at hinakap ako. Iyan ang sinasabi namin sa iyo, ate. Kailangan mong magpahinga. Huwag mo nang intindihin ang gallery. Kami na muna ni Lord ang bahala, di ba kuya? Tumango si Ramon at inabot ang mga papeles na ilang araw na nilang pinapapirmahan. Para ito sa katahimikan mo, Wanda. Pirmahan mo na ang management transfer. 1 taon lang ito, hanggang sa maging maayos ka na. Tiningnan ko ang mga papeles. Sa ilalim ng aking maskara, alam kong ang pagpirma rito ay ang unang hakbang ng aking patibong. Sige, kung ito ang makakatulong sa inyo,
Gagawin ko. Nanginginig ang aking kamay habang nilalagdaan ko ang dokumento. Nakita ko ang palitan ng tingin ni Ramon at Elena, isang tingin ng tagumpay. Akala nila ay nakuha na nila ang gusto nila. Hindi nila alam na bawat stroke ng ballpen ko ay isang sentensya ng kanilang pagbagsak. Nang gabi ring iyon, habang nasa loob ako ng aking silid, nakatanggap ako ng tawag mula kay Pilar. "Nagawa mo na ba?" tanong niya. "Opo, pinirmahan ko na." "Mabuti! Na yon, kailangan mong maghanda. May isang party na gaganapin sa susunod na linggo, ang anibersaryo ng Valeriano Foundation. Isasama kita doon bilang aking protege. Doon mo makikilala ang mga taong tunay na magpapatumba kay Ramon." "Bakit niyo po ito ginagawa, Madam Pilar? Ano ang makukuha niyo sa pagtulong sa akin?" Tanong ko, hindi pa rin mawala ang aking pagdududa. Natahimik ang kabilang linya ng ilang sandali. Dahil ang mga taong gaya ni Ramon at Lord ay hindi nararapat sa sining na hawak ko. At dahil may utang na loob ako sa isang taong kamukha mo. Ibinaba ko ang telepono. Pero bago ako matulog, may isang bagay na nakakuha ng atensyon ko. Sa isang envelope na ibinigay ni Pilar kanina, na naglalaman ng mga background checks ng kumpanya, may isang lumang litrato na bahagyang nakasilip. Kinuha ko ito. Isa itong kupas na litrato ng isang sanggol na may suot na kwintas na may pendant na hugis puso. Nanlamig ako. Ang kwintas na yon, nakita ko na yon kay Lourdes. Isang mamahaling antigo na lagi niyang ipinagmamalaki sa opisina. Hindi kaya, bulong ko. Ang hinalang yon ay nagdala ng isang panibagong kilabot. Kung si Pilar at Lourdes ay may mas malalim pang koneksyon, anong laro ang talagang nilalaro ni Pilar sa akin? Ako ba ay tinutulungan niya? O isa rin akong piyesa sa isang mas malaking board game? Napatingin ako sa labas ng bintana. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, kasing lamig ng aking mga plano. Ang gabi ng anibersaryo ng Valeriano Foundation ay puno ng liwanag at kumukutitap na mga yas. Ngunit para sa akin, ito ay parang pagpasok sa isang kuweba ng mga ahas. Nakasuot ako ng isang hating gabing asul na gown na ipinadala ni Pilar. Simple, pero naglalabas ng isang klaseng awtoridad na hindi ko kailanman naramdaman nung ako ay asawa lang ni Ramon Salazar. "Tandaan mo, Wanda," bulong ni Pilar habang pababa kami ng kanyang sasakyan. "Ang emosyon ay para sa mga talunan. Ngayong gabi, ikaw ang biktima na unti-unting bumabangon. Hayaan mong maawa sila sa'yo, dahil sa likod ng awa ay ang pagkakataong makakuha ng impormasyon." Pagpasok namin sa ballroom ng isang sikat na hotel, agad na lumingon ang mga tao. Narinig ko ang mahihinang bulungan. "Yan ba si Wanda Salazar? Ang payat niya na," sabi ng isa. "Kawawa naman, namatayan na ng anak. Mukhang mawawalan pa ng pwesto sa kumpanya," dagdag ng isa pa. Ngumiti lang ako ng tipid. Sa malayo, nakita ko sina Ramon at Lourdes. Nakasuot si Ramon ng tuxedo at mukhang napakakomportable, habang si Lourdes ay parang isang reyna na nakasuot ng matingkad na pulang gown. Nang makita nila ako kasama si Pilar, bakas ang gulat sa kanilang mga mukha. "Wanda? Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Ramon nang lumapit sila sa amin. Halos hindi niya maitago ang inis sa kanyang boses. "Inimbitahan ako ni Madam Pilar, Ramon," mahinahon kong sagot. "Sabi niya kailangan kong lumabas-labas para hindi ako masyadong malunod sa lungkot." Tumingin si Lord kay Pilar nang may halong kaba at paggalang. "Madam Pilar, hindi niya naman sinabi na isasama niyo si Ate Wanda?" "Bakit, Lord? May masama ba ron?" Malamig na tanong ni Pilar. "Wanda is a brilliant woman. Nanghihinayang ako na nakakulong lang siya sa bahay niyo habang kayo ay nagpapakasaya rito." Umalis si Pilar para makipag-usap sa ibang mga donor, iniwan kaming tatlo. Agad na hinawakan ni Ramon ang braso ko, medyo mahigpit. "Umuwi ka na, Wanda. Hindi mo alam ang ginagawa mo." "Si Pilar Valeriano ay hindi mo dapat pinagkakatiwalaan," banta ni Ramon. "Bakit, Ramon? Natatakot ka ba na may malaman ako?" tanong ko habang dahan-dahang tinatanggal ang kamay niya. "O baka naman natatakot ka na mas malaki ang makuha ko sa kanya kaysa sa ibinibigay mo sa akin?" Iniwan ko silang nakatunganga. Pero habang naglalakad ako,
hindi mawala sa isip ko ang kwintas na nakita ko sa litrato ni Pilar. Napansin ko ang leeg ni Lourdes. Nandoon ang kwintas, ang pendant na hugis puso. Maya-maya, napansin kong palihim na lumabas si Lourdes patungo sa isang pribadong hallway na malapit sa mga restroom. Sinundan ko siya, dahan-dahan ang bawat hakbang ko sa makapal na carpet. Huminto siya sa tapat ng isang pintuan at pumasok. Sumunod ako at bahagyang idinikit ang aking tenga sa pinto. Narinig ko ang isang pamilyar na boses. "Kay Pilar!" "Sabi ko sa'yo, huwag kang masyadong magpakita ng yaman sa harap ni Wanda," galit na sabi ni Pilar. "Nay, bakit pa kailangan kasama pa siya rito?" Boses yan ni Lourdes, puno ng pagre-rebelde. "Amin na ang gallery. Amin na ang pera. Bakit kailangan mo pang magpanggap na tinutulungan siya?" "Nay? Nanay?" Tumigil ang mundo ko. Si Pilar ang ina ni Lourdes. Dahil kailangan natin ng isang fall guy kapag pumutok ang balita tungkol sa mga peking painting. Sigaw ni Pilar. Lahat ng mga dokumentong pinapirmahan ko sa kanya, lahat ng mga transaksyong ginawa ni Ramon sa ilalim ng pangalan niya. Si Wanda, ang lalabas na mastermind ng money laundering at forgery. Siya ang makukulong habang tayo ay malinis na makakaalis patungong Europa. "Pero Nay, paano si Ramon? Mahal ko siya," sabi ni Lourdes. "Si Ramon ay isang uto-uto. Gagamitin natin siya hanggat may pera pa siyang nakukuha sa pamilya Salazar. Pagkatapos ay iiwan natin siyang kasama ng asawa niya sa kulungan." Napahawak ako sa pader para hindi matumba. Ang taong akala ko ay magliligtas sa akin, ang babaeng itinuring kong huling pag-asa, ay siya palang naghahanda ng aking bitay. Ginamit nila ang sakit ko, ang pangungulila ko kay Mia para lalo akong ibaon. Dahan-dahan akong lumayo sa pinto bago pa nila ako mahuli. Pagbalik ko sa ballroom, nakita ko si Ramon na nakikipagtawanan sa mga kliyente. Tiningnan ko ang bawat isa sa kanila. Si Ramon, ang asawang pumatay sa anak ko, si Lourdes ang kabit na anak pala ng aking kaaway, at si Pilar, ang mastermind na nagturo sa akin kung paano maging reyna para lang maging alay sa kanyang sakim na plano. Ramdam ko ang init ng galit na bumabalot sa buong pagkatao ko. Hindi na lang ito tungkol sa hustisya para kay Mia. Ito ay tungkol sa kaligtasan ko at sa pagwasak sa lahat ng taong nag-akalang mas matalino sila sa akin. "Gusto niya ng fall guy?" Bulong ko sa sarili ko habang tinititigan ang aking refleksyon sa isang malaking salamin. "Ibibigay ko sa inyo ang palabas na hinding-hindi nyo malilimutan." Kinuha ko ang aking phone at nag-message sa isang contact na matagal ko nang hindi nakakausap. Isogdating kaklase sa kolehiyo na ngayon ay isa ng tanyag na investigative journalist. "Nico, kailangan ko ng tulong mo. May malaking istorya tungkol sa Salazar Galleries at Valeriana Foundation. Pero kailangan nating mag-ingat dahil ang mga biktima rito ay handang pumatay para sa kanilang sekreto." Naramdaman ko ang presensya ni Pilar sa likuran ko. "Wanda, bakit narito ka? Hinahanap na tayo ng mga board members." Humarap ako sa kanya at naumiti. Ang pinakamatamis at pinakamapanlin lang na ngiting nagawa ako sa buong buhay ko. "Pasensya na po, Madam Pilar. Inaayos ko lang ang maskara ko." Ang hangin sa tabing dagat ng Manila Bay ay amoy kalawang at alat. Kasing pait ng katotohanang natuklasan ko. Nakatayo ako sa isang madilim na sulok ng bywalk, naghihintay kay Nico. Kahit saan ako lumingon, pakiramdam ko ay may mga matang nagmamasid sa akin mula sa mga anino ni Pilar. "Wanda, ikaw na ba yan?" Isang lalaking naka-jacket at may dalang backpack ang lumapit sa akin. Si Nico. "Salamat sa pagpunta, Nico," mahina kong sabi. Hindi ko na inaksaya ang oras. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa pagkamatay ni Mia, sa mga peking painting sa gallery, hanggang sa lihim na ugnayan ni Pilar at Lourdes. "Diyos mio, Wanda, hindi lang ito simpleng forgery. Kung totoo ang sinasabi mo na si Pilar ang nasa likod nito, malaking sindikato ang kinalaban mo." Seryosong sabi ni Nico habang tinitingnan ang mga litratong kinuha ko sa storage. "Pero kailangan natin ng matibay na papeles. Isang litrato o recording ay madaling itang isa korte. Kailangan natin ng hard evidence ng relasyon ni Pilar at Lourdes."
Anong klaseng ebidensya? Tanong ko. Birth certificate. O kaya ay mga legal na dokumento ng mana. Kung itinatago ni Pilar si Lourdes, sigurado akong may ginawa siyang paraan para hindi sila direktang magkaugnay sa papel. Pero walang sekretong hindi naiiwan sa archive. Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ni Elena. Mukhang balisa siya. Pabalik-balik sa sala habang may hawak na baso ng tubig. Ate, nasaan ka galing? Kanina ka pa tinatawagan ni Kuya Ramon, nagagalit na siya? Tanong ni Elena, ang boses niya ay nanginginig. Nagpahangin lang ako, Elena. Bakit ka ba kinakabahan? Tinitigan ko siya ng malalim. Si Elena ang pinakamahinang link sa kanilang tatlo. Siya ang natatakot, siya ang madaling mabasag. Wala lang. Sabi kasi ni Lourdes, may mga nawawalang papeles daw sa opisina niya. Tinatanong nila kung pumasok ka ba ron kanina. Sabi ni Elena habang hindi makatingin ng diretso sa akin. Bumiti ako, isag malamig na ngiti. Wala akong kinukuha, Elena. Pero alam mo, naisip ko lang si Mia kanina. Naalala ko nung huling gabi niya kung gaano siya katakot sa dilim. Siguro, mas nakakatakot ang dilim kung saan puno ng kasinungalingan, di ba? Nabitiwan ni Elena ang baso. Nabitak ito sa sahig kasing daling mawasak ng kanyang konsensya. Ate, anong ibig mong sabihin? Wala. Maglinis ka na lang ng kalat mo, Elena. Baka may makakita pa. Iniwan ko siyang tuliro sa gitna ng sala. Kinabukasan, pumunta ako sa opisina ni Pilar sa BGC. Kailangan kong ipakita na wala akong alam. Natapat pa rin ako sa kanya. Madam Pilar, handa na po ako sa susunod na hakbang. Sabi ko pagpasok ko sa kanyang silid. Ngumiti si Pilar. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng kabutihan. Mabuti, Wanda. Yan ang gusto ko sa'yo. May mga bagong kontrata rito para sa special collection na ilalabas natin sa susunod na auction. Kailangan ko ang pirma mo bilang co-founder ng Salazar Galleries para maging lehitimo ang importasyon. Tiningnan ko ang mga papel. Sa unang tingin, mukhang normal ang mga ito. Pero dahil sa babala ni Nico, binasa ko ang mga maliliit na letra. Ang kontratang ito ay ginagawa akong sole responsible officer para sa lahat ng mga obrang papasok. Ibig sabihin, kapag napatunay ang peke ang mga ito, ako lang ang makukulong. Sila ay malinis. Pipirmahan ko po ito, madam, sabi ko. Pero kailangan ko lang munang makuha ang mga dating record ng kumpanya mula sa vault nyo para ma-audit ko ang mga nakaraang shipments. Ayoko pong magkaroon tayo ng problema sa BIR. Nag-alinlangan si Pilar ng ilang sandali, pero dahil sa bilis ng aking pagsang-ayon sa kontrata, nakuha ko ang kanyang tiwala. Sige, narito ang access card, pero siguraduhin mong matatapos mo yan bago ang weekend. Nang makaalis si Pilar para sa isang meeting, pumasok ako sa kanyang private archive. Mabilis kong hinalugog ang mga folders. Hindi sining ang hinahanap ko, kundi ang nakaraan ni Pilar Valeriano. Sa dulo ng isang drawer, nakakita ako ng isang lumang file na nakatago sa ilalim ng mga business permits. Ito ay isang legal file mula sa isang probinsya sa Pangasinan. 25 taon na ang nakalilipas. Isang kaso ng abandonment at change of name. Binuksan ko ang file. Tumambad sa akin ang isang pangalan. Lourdes Valeriano Santos. Ang orihinal niyang pangalan ay Maria Lourdes Salazar, mula sa unang asawa ni Pilar na bago pa yumaman ay iniwan niya. At ang mas nakakagulat, ang nakalagay na benefactor sa lahat ng pag-aaral ni Lourdes sa ibang bansa ay si Pilar Valeriano, pero nakalista ito bilang anonymous scholarship grant. Nakita ko rin ang isang litra, to si Pilar, mas bata pa. Hawak ang isang sanggol na may suot na kwintas na hugis puso. Sa likod ng litrato, may nakasulat na dedikasyon. Sa aking nag-iisang anak, ang aking lihim na tagumpay, Nanay Pilar. Nakuha ko na kayo! Bulong ko habang kinukunan ng litrato ang bawat pahina. Biglang bumukas ang pinto. Wanda, anong ginagawa mo pa riyan? Si Lourdes. Nakatayo siya sa pinto, matalim ang tingin sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, at ang kwintas sa kanyang leeg ay tila kumikinang sa galit. Inaayos ko lang ang mga records, Lord.
sabi ko habang dahan-dahang itinatago ang aking phone sa bulsa ng aking coat. Bakit? May kinatatakutan ka bang makita ko? Lumapit sa akin si Lord. Ang boses niya ay puno ng lason. Huwag kang masyadong matalino, Wanda. Alam mo kung ano nangyayari sa mga taong masyadong maraming nalalaman? Tingnan mo na lang ang nangyari sa anak mo. Masyado siyang mahina para mabuhay sa mundong ito. Sa pagbanggit niya kay Mia, muntik na ako mawala ng kontrol. Pero naisip ko ang bawat piraso ng ebidensya na hawak ko na ngayon. Salamat sa paalala, Lourdes. Sabi ko habang naglalakad palabas. Pero alam mo, ang mga mahihina, minsan sila ang nagiging mitsa ng pagsabog ng mga malalakas. Magkita na lang tayo sa auction. Paglabas ko ng gusali, tinawagan ko si Nico. Nico, hawak ko na ang birth certificate at ang patunay ng koneksyon nila. Handa na ang lahat para sa bukas. Mabuti, Wanda, mag-ingat ka. Sa sandaling malaman nilang hawak mo yan, hindi na lang kulungan ang itatabi nila sa'yo. Baka sementeryo na. Tumingin ako sa langit. Dumidilim na. At ang bawat bituin ay tila mga mata ni Mia na nagmamasid. Huwag kang mag-alala, Mia. Bukas, matatapos na ang lahat ng ito. Ibibigay ni nanay sa kanila ang huling obra na nararapat para sa kanila. Sa mundong ito, walang mas mabisa pang pain kaysa sa kasakiman. Alam ni Ramon na kailangan niya ng isang malaking panalo para mabura ang mga hinala sa gallery. At alam ni Pilar na kailangan niya ng isang obrang magpapalinis sa kanyang pangalan bago siya tuluyang magretiro. At ako? Ako ang magbibigay sa kanila ng pangarap na magiging mitsa ng kanilang pagkagunaw. Isang linggo bago ang inaasahang engranding auction, ipinatawag ko ang isang pulong sa opisina ni Ramon. Kasama namin si Elena at si Lourdes. Pumasok ako na may dalang isang lumang leather case. Ang aking mukha ay bakas ang pekeng sigla. Wanda, anong kailangan mo? Abala kami sa pag-aayos ng shipment mula sa Singapore. Bungad ni Ramon. Halatang wala sa mood makipag-usap sa akin. Ramon, may natuklasan ako sa mga lumang papeles ni Papa. Simula ko habang dahan-dahang binubuksan ang leather case. Inilabas ko ang isang kupas na sketch at isang sulat na gawa-gawa ko lang sa tulong ni Nico. Ito ay tungkol sa Lorenzo Collection. Ang serye ng mga nawawalang obra ni Maestro Lorenzo na sinasabing nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Nakita ko ang sabay-sabay na paglaki ng mga mata ni na Ramon at Lourdes. Kahit si Elena ay napatigil sa pagtitimpla ng kape. Ang Lorenzo Collection ay alamat sa mundo ng sining sa Pilipinas. Mga obrang huling nakita bago ang giyera. Lorenzo Collection? Akala ko ay tsismis lang yan sa mga kolektor. Sabi ni Lourdes pilit na itinatago ang pananabik sa kanyang boses. Iyon din ang akala ko. Sabi ko. Pero nalaman ko na bago mamatay si Papa, may kausap siyang isang pamilya sa probinsya na nagtatago ng mga ito. At alam niyo ba kung ano ang mas matindi? Ang perang kinuha mo sa emergency fund ni Mia, Ramon. Huminto ako at tiningnan siya ng diretso. Akala ko ay kinuha mo lang. Pero nang balikan ko ang mga records, nalaman ko na iyon pala ang ginamit mong down payment para i-reserve ang collection na ito, di ba? Napakurap si Ramon. Kitang-kita ko ang pagkalito sa kanyang mukha. Pero dahil sa likas niyang pagiging mayabang at ayaw magmukhang talunan, agad siyang sumakay sa kasinungalingan ko. Oo, yun nga, Wanda, sabi ni Ramon, sabay tingin ng makahulugan kay Lord. Gusto ko sana itong sorpresa sa'yo. Ginamit ko ang pondo dahil alam kong kapag nakuha natin ang Lorenzo Collection, mababayaran natin ang lahat at magiging pinakamakapangyarihan tayong gallery sa buong Asia. Gusto kong matawa sa kawayan ng kanyang kapal ng mukha. Ginamit niya ang pagkakataon para magmukhang bayani sa harap ko, kahit alam naming dalawa na sa luho ni Lourdes napunta ang pera. Pero may problema, Ramon, pagpapatuloy ko. Ang pamilyang may hawak ng mga paintings ay humihingi ng balanse, 50 milyong piso. At gusto nila itong matanggap bago ang auction sa susunod na linggo. Kung hindi, ay ibibigay nila ito sa kompetensya natin. 50 milyon? Bulalas ni Elena. Saan tayo kukuha ng ganoon kalaking pera sa loob ng maikling panahon? Dito na pumasok ang aking plano. Nakausap ko si Madam Pilar.
Sinabi ko sa kanya ang tungkol dito at handa siyang mag-invest. Pero ang gusto niya, sa kanya mapapangalan ang collection bilang Valeriano Salazar Legacy. Nakita ko ang pagdidilim ng mukha ni Ramon. Ayayang kahati si Pilar sa ganito kalaking grasya. At si Lord naman ay tila nag-aalinlangan din. Hindi maari, sabi ni Ramon. Akin ang koleksyon na yon. Tayo ang nakahanap. Bakit natin ibibigay ang danggal kay Pilar? Pero Ramon, wala tayong ganong kalaking cash na yon, sabi ni Lourdes habang hinahaplos ang kwintas sa kanyang leeg. Lahat ng pondo natin ay nakalok sa shipment ng mga, alam mo na. May paraan, sabi ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Maaari tayong humiram sa mga loan sharks na kilala ko. 1 linggo lang naman. Kapag naibenta natin ang Lorenzo Collection sa auction, babayaran natin sila at ang matitira ay sa atin lang 2. Hindi na natin kailangan si Pilar. Sa katunayan, kapag nakuha natin ang Lorenzo, maaari na nating hiwalayan ang partnership natin sa kanya. Bingo! Kinagat ni Ramon ang pen. Gusto niyang traidurin si Pilar. Nang gabi ring iyon, pumunta ako kay Pilar. Sinabi ko sa kanya ang kabaliktaran. Madam Pilar, balak kayong traidurin ni Ramon, sabi ko habang nakaupo sa kanyang opisina. Gusto niyang kunin ang Lorenzo Collection para sa sarili niya at gamitan ang pera ng kumpanya niyo para bayaran ang mga utang niya. Sinabihan ko siya na wag, pero ayaw niyang makinig. Natatakot ako na baka madamay kayo kapag pumutok ang balita tungkol sa illegal loans niya. Nangit-ngit ang mga ngipi ni Pilar. Ang kapal ng mukha ng lalaking yan. Akala niya ba ay makakagalaw siya nang wala ako? May mungkahi po ako, madam, sabi ko nang may malambing na boses. Hayaan nating ituloy ni Ramon ang paghiram ng pera. Kapag nakuha na niya ang mga paintings at dinala sa auction, doon niyo siya harangin. Ipakita niyo sa board na nagnanakaw siya sa kumpanya. Sa ganung paraan, mapapatalsik niyo siya at ang Lorenzo Collection ay mapupunta sa inyo ng buo. Ngumiti si Pilar. Hindi niya alam na ang Lorenzo Collection na binabanggit ko ay mga dekalidad na peke na ipinagawa ko kay Nico gamit ang mga lumang canvas na nakuha namin sa probinsya. Wanda, napakatalino mo talaga, sabi ni Pilar habang hinahawakan ang aking kamay. Hindi ko akalain na sa likod ng iyong pagdadalamhati ay may ganito kang talas ng isip. Natuto lang po ako sa inyo, madam, sagot ko. Paglabas ko ng opisina ni Pilar, tinawagan ko si Nico. Nico, ayos na ang lahat. Nagloan na si Ramon ng 50 milyon sa mga tauhan na ipinakilala mo. At si Pilar naman ay handa ng sunggaban si Ramon sa gabi ng auction. Sigurado ka ba rito, Wanda? Tanong ni Nico. Kapag nalaman nilang peke ang Lorenzo Collection, pareho silang mawawala ng lahat. Pero maaari ka ring madamay. Hindi ako madadamay, sabi ko habang nakatingin sa portrait ni Mia sa aking wallet. Dahil sa gabing yon, hindi ako ang maglalabas ng katotohanan. Sila mismo ang maglalabas nito sa harap ng buong mundo. Pag-uwi ko, nakita ko si Elena na umiiyak sa kusina. Pagkakita niya sa akin, agad siyang lumuhod at nanganit ang mga kamay sa aking saya. Ate, patawarin mo ako, hikbi niya. Natatakot na ako. Ang laki na ng gulo na pinapasok ni Kuya Ramon. May mga armadong lalaki na naghahanap sa kanya kanina. Tiningnan ko ang aking hipag nang walang emosyon. Elena, huli na para sa tawad, pero kung gusto mong maligtas, may kailangan kang gawin para sa akin sa gabi ng auction. Ano yun, ate? Kahit ano gagawin ko, sabi niya. Gusto kong ikaw ang magbigay sa akin ng susi sa private safe ni Lourdes. Doon nakatago ang mga orihinal na call logs at ang birth certificate na kailangan ko. Nag-alinlangan si Elena, pero nang maalala ang banta ng mga loan sharks, tumango siya. Ang bitag ay nakalatag na. Ang mga buwaya ay handa na sa kanilang huling hapunan. Hindi nila alam na ang pagkain na kahain ay ang kanilang sariling danggal at kalayaan. Ang Grand Ballroom ng Salazar Galleries ay kumikinang sa ilalim ng mga kristal na chandelier. Amoy mamahaling alak, pabango at kapangyarihan ang buong paligid. Narito ang mga pinaka-maimpluwensyang tao sa bansa, mga politiko, negosyante at mga kritiko ng sining.
Lahat sila ay naghihintay para sa iisang bagay, ang pagtatanghal ng maalamat na Lorenzo Collection. Nakatayo ako sa balkona, ng ikalawang palapag. Tinitingnan ang dagat ng mga tao sa ibaba. Nakasuot ako ng isang gown na kulay dugo, pula, matapang at mapanira. Wala na ang itim na belo ng luksahan. Ngayong gabi, ako ang magiging huling imaheng makikita nila bago sila lamunin ng dilim. Handa na ang lahat, Wanda! Bulong ni Nico sa earpiece ko. Ang mga pulis at ang Bureau of Customs ay nasa labas na. Naghihintay lang ng hudyat ko. At si Elena, naibigay na niya ang huling piraso ng puzzle. Hinawakan ko ang maliit na USB drive sa loob ng aking clutch bag. Narito ang lahat. Ang orihinal na call logs, ang birth certificate ni Lord, at ang record ng money laundering ni Ramon at Pilar. Bumaba ako ng hagdan. Agad na lumapit sa akin si Ramon. Mukha siyang hari sa kanyang suot na suit. Pero sa likod ng kanyang ngiti ay bakas ang kaba. Alam niyang kailangang maging matagumpay ang gabing ito para mabayaran niya ang mga loan sharks na naghihintay sa labas. Wanda, ang ganda mo ngayon, sabi niya habang hinahawakan ang kamay ko. Salamat sa pagtulong sa Lorenzo Collection. Pagkatapos nito, magbabakasyon tayo. Iiwan natin ang lahat ng sakit. Totoo yan, Ramon, sagot ko nang may malamig na ngiti. Pagkatapos nito, wala ka na talagang iisipin pa. Umakyat si Ramon sa entablado. Pinatunog niya ang baso ng champagne para makuha ang atensyon ng lahat. Magandang gabi sa inyong lahat! Masiglang bati ni Ramon. Ngayong gabi, ang Salazar Galleries ay gagawa ng kasaysayan. Ipinapakilala ko sa inyo, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 70 taon, ang Lorenzo Collection. Hinaltak ng mga tauhan ang malaking telang pelus na tumatakip sa 3 malalaking paintings. Ang palakpakan ay dinaluhong ng mga bulungan ng pagkamanga. Ang mga paintings ay mukhang totoo. Ang bawat stroke ng pintura, ang bawat bitak sa canvas na ipinagawa ko kay Nico ay sapat na para maloko ang kahit sinong eksperto sa unang tingin. Pero bago makapagsimula ang bidding, tumayo si Pilar Valeriano mula sa harapang mesa. Sandali lang! Sigaw ni Pilar. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ramon Salazar, ang mga paintings na yan ay hindi pag-aari ng gallery na ito. Ang mga yan ay pag-aari ng Valeriano Foundation na ninakaw mo mula sa aming storage. Nagkaroon ng kaguluhan. Ang mga kamera ng media ay agad na nakatutok kay Pilar at Ramon. Ito ang inaasahan kong sandali. Ang pagkakataong mag-aaway ang 2 buwaya para sa isang pagkaing gawa sa hangin. Ano ang sinasabi mo, Pilar? Bulyaw ni Ramon, namumula ang mukha sa galit. Ako ang nakahanap nito. Ako ang nagbayad para rito. Nagbayad ka gamit ang pera ng kumpanya ko? Ganti ni Pilar. May hawak ako mga dokumento na nagpapatunay na ang pondong ginamit mo ay galing sa illegal na transaksyon. Habang nagbabangayan sila, dahan-dahan akong lumapit sa mikropono sa gilid ng entablado. Ang tunog ng aking mga takong ay tila isang countdown. Tama ang sinabi ni Madam Pilar, panimula ko. Ang boses ko ay kalmado, pero sapat na para patahimikin ang buong silid. Tumingin sa akin si Ramon, umaasang ipagtatanggol ko siya. Tumingin din si Pilar, kampante na kakampi niya ako. Ang perang ginamit ni Ramon ay galing sa illegal na transaksyon. Pagpapatuloy ko habang tinititigan ng aking asawa. Pero hindi ito galing kay Pilar. Ang perang yang Ramon ay ang emergency fund para sa operasyon ng anak nating si Mia. Natahimik ang buong ballroom. Nakita ko ang pagpulas ng pawis sa noo ni Ramon. At ang mga paintings na ipinagmamalaki nyo? Kinuha ko ang isang bote ng wine sa malapit na mesa at walang pag-aalinlangang ibinuhos ito sa gitna ng pinakamahal na obra. Wanda, anong ginagawa mo? Sigaw ni Lourdes na tumakbo palapit sa entablado. Pinapakita ko lang ang katotohanan, Lourdes. Sabi ko, habang pinapanood ang pintura na unti-unting natutunaw at kumakalat. Sa ilalim ng antigong pintura, lumabas ang isang mensaheng ipinalagay ko kay Nico. For the price of a child's life. Ang Lorenzo Collection ay peke, sabi ko sa harap ng mga kamera.
Gaya ng pagsasama ni na Ramon at Lourdes na nagdiriwang sa isang hotel room habang namamatay ang anak ko. Gaya ng pagmamalasakit ni Pilar na ang tanging gusto lang ay protektahan ang kanyang lihim na anak, si Lourdes Valeriano. Nanlaki ang mga mata ni Pilar. Mabilis siyang tumingin kay Lourdes. Ang lihim na pilit nilang itinago sa loob ng 2 dekada ay sumabog sa harap ng buong alta sosyedad ng Maynila. "Hindi totoo yan! Sinungaling ka, Wanda!" Sigaw ni Lourdes. Akmang sasampalin ako, pero mabilis na humarang ang mga security na kasabwat ni Nico. "May ebidensya ako," sabi ko habang isinasaksak ang USB sa projector ng gallery. Sa malaking screen, lumabas ang birth certificate ni Lourdes at ang record ng transfer ng pera mula sa ospital patungo sa account ni Pilar. At ang pinakamatindi, ang recording ng usapan ni na Ramon, Elena at Lourdes sa bar noong gabing mamatay si Mia. Ang boses ni Ramon na nagsasabing, "Hayaan mo sila, huwag mong sagutin ang ospital," ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Ang mga bisita ay napahawak sa kanilang mga bibig. May mga umiiyak, may mga nagmumura. Si Doña Aurora, ang ina ni Ramon, ay napaupo sa sahig sa sobrang hiya. "Ramon Salazar, Lourdes Valeriano, at Pilar Valeriano," sabi ko habang papasok ang mga pulis sa loob ng ballroom. "Ngayong gabi, hindi lang ang career nyo ang natatapos, dahil ang bawat sentimong ninakaw nyo sa buhay ni Mia ay babayaran nyo ng inyong kalayaan." Eksaktong lumapit ang mga loan sharks na pinagkakautangan ni Ramon sa gilid ng pintuan. Handang singilin siya sa sandaling makalabas siya. Wala na siyang matatakbuhan. Tumingin ako kay Ramon. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagsisisi. Pero huli na. Lumingon ako kay Lourdes at Pilar na ngayon ay pinapustasan na ng posas. "Sabi mo, Pilar, ang paghihiganti ay isang sining," bulong ko habang nilalagpasan sila. "Sana ay nagustuhan mo ang huli kong obra." Lumabas ako ng gallery. Hindi tinitingnan ang kaguluhang iniwan ko. Sa labas, ang hangin ay sariwa. Tumingin ako sa langit at nakita ang isang nagniningning na bituin. "Mia, tapos na tayo," bulong ko. Pero habang naglalakad ako patungo sa sasakyan ni Nico, isang huling anino ang humarang sa akin. Si Elena. Nanginginig siya. May hawak na baril at nakatutok sa akin. "Sira na ang buhay ko, ate. Wala na akong pupuntahan." Hiyang niya. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang nakatutok ang baril sa akin. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kasakiman ay pinalitan na ngayon ng wagas na desperasyon. Sa likuran niya, naririnig pa rin ang tunog ng mga sirena ng pulis at ang kaguluhan sa loob ng gallery. Pero dito, sa madilim na parking lot, kaming dalawa lang ang tila naiwan sa mundo. "Bakit mo ginawa ito, ate? Binigay ko sa'yo ang lahat. Binigay ko ang susi, ang ebidensya, pero sinira mo pa rin ako." Hiyaw ni Elena. Ang kanyang boses ay napaos na sa pag-iyak. "Hindi ko sinira ang buhay mo, Elena." Mahinahon kong sabi habang dahan-dahang humahakbang patungo sa kanya. Hindi ako natatakot sa baril. Pagkatapos mawala ni Mia, wala na akong anumang kinatatakutan sa mundong ito. Sinira mo ang sarili mong buhay nang piliin mong itago ang katotohanan kapalit ng pera. Pera na dapat ay nagligtas sa pamangkin mo. "Kailangan ko ang pera. Marami akong utang. Pinilit ako ni Ramon." Pagdadahilan niya, ang baril ay unti-unting bumababa dahil sa panginginig ng kanyang buong katawan. "Kadugo mo si Mia, Elena. Itinuring kitang kapatid. Pero hinayaan mong mamatay ang bata dahil lang sa takot mo kay Ramon at sa pag-ibig mo sa luho." Sabi ko, ang boses ko ay puno ng pait. "Ang baril na yan ay hindi makakapagpatahimik sa konsensya mo. Kahit patayin mo ako ngayon, ang huling tawag ng doktor na hinarang mo ay paulit-ulit na tutunog sa isipan mo habang buhay." Napahagulgol si Elena. Binitiwan niya ang baril at napaluhod sa semento. "Patawarin mo ako, ate. Patawarin mo ako." Hindi ko siya niyakap. Hindi ko siya hinawakan. Tiningnan ko lang siya ng may halong awa bago dumating ang mga pulis para kunin siya. Sa sandaling yon, natanto ko na ang pinakamatinding kulungan ay hindi ang gawa sa rehas, kundi ang pagsisising huli na ang lahat.
Lumingon ako sa pintuan ng gallery. Nakita ko si Ramon na pinalalabas. Nakaposas. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa. Marahil ay gawa ng mga loan sharks na sumingil sa kanya sa gitna ng kaguluhan. Nang magtagpo ang aming mga mata, wala akong nakitang asawa o ama. Nakakita lang ako ng isang stranger na nabulag ng ambisyon. "Wanda! Tulungan mo ako! Pamilya tayo!" Sigaw ni Ramon habang isinasakay sa patrol car. Hindi ko siya sinagot. Tinalikuran ko siya at sumakay sa sasakyan ni Miko. Habang papalayo kami sa Salazar Galleries, nakita ko sa side mirror ang pagbagsak ng logo ng aming apelido mula sa pader ng gusali. Ang imperyong itinayo sa dugo ng aking anak ay tuluyan ng gumuho. 1 taon na ang lumipas. Nakatayo ako sa balkona, hinang isang bagong gusali sa Quezon City. Hindi ito gallery. Wala ritong mga mamahaling painting o mga plastic na kolektor. Ang paligid ay puno ng mga guhit na mga bata, makukulay na bahagare, mga puno, at mga niting puno ng pag-asa. Ito ang Mia's Haven. Gamit ang lahat ng perang nabawi ko mula sa mga ari-arian ni Ramon at Pilar, at sa tulong ng gobyerno, matapos ko maging state witness laban sa kanilang sindikato, na itatag ko ang pundasyong ito. Nagbibigay kami ng libreng operasyon at gamot para sa mga batang may sakit sa puso na ang mga magulang ay walang kakayahang magbayad. "Madam Wanda, handa na po ang mga bata para sa ribbon cutting?" Tawag sa akin ng aking secretary. Mumiti ako at bumaba. Sa gitna ng garden, may isang estatwa ng isang maliit na batang babae na tumitingala sa langit. Si Mia. Nabalitaan ko ang nangyari sa kanila. Si Ramon at Elena ay nahatulan ng mahabang taon sa kulungan dahil sa estafa at negligence. Si Pilar at Lourdes naman ay nahaharap sa mas mabigat na kaso ng money laundering at forgery. Ang kanilang ugnayan bilang mag-ina ay tuluyan ng nawasak nang magsisihan sila sa loob ng korte. Ang huling balita ko kay Doña Aurora, pinalayas na siya sa kanilang mansyon at nayon ay naninirahan sa isang maliit na apartment malayo sa karangyaang dati niyang ipinagmamalaki. Pero para sa akin, hindi na mahalaga ang kanilang pagdurusa. Ang tunay na hustisya ay hindi natatapos sa pagkukulong sa mga salarin, kundi sa pagpapatuloy ng buhay na may kabuluhan. Lumapit sa akin ang isang maliit na batang lalaki, si Benji. Kakagaling lang niya sa operasyon nung nakaraang buwan. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang kanyang kamay ay mainit, punong-puno ng buhay. "Salamat po, Nanay Wanda. Dahil po sa inyo, makakapaglaro na ulit ako," masiglang sabi ng bata. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Sa bawat tibok ng puso ng mga batang narito, nararamdaman ko si Mia. Hindi na siya malamig. Hindi na siya nawawala. Buhay siya sa bawat batang nabibigyan natin ng pagkakataon. Sa pagkatapos ng araw, pumunta ako sa sementeryo. Inilapag ko ang isang sariwang puting rosas sa puntod ng aking anak. Ang langit ay kulay kahel, napakaganda at napakatahimik. "Mia anak, tingnan mo sila," bulong ko habang hinahaplos ang malamig na marmol. "Hindi lang ikaw ang nag-iisa. Marami na tayong nailigtas. At ang pangalan mo, hinding-hindi na ito mauugnay sa sakit, kundi sa pag-asa." Isang banayad na hangin ang umihip. Tila isang yakap na matagal ko nang hinihintay. Sa wakas, malaya na ako. Wala na ang pot, wala na ang dilim. Ang reynang bumangon mula sa abo ng pagtataksil ay natagpuan na ang kanyang tunay na trono sa puso ng mga taong kanyang natulungan. Huminga ako ng malalim at naglakad palayo, hindi na lumilingon sa nakaraan. Dahil alam ko, sa bawat hakbang ko, kasama ko si Mia. At sa wakas, kami ay payapa na.